we're now going to assess the reflex, the deep tendon reflex and then the superficial reflexes of the patient. So, start tayo sa bicep reflex. So ito yung bicep and then this is the antecubital fossa. Kapain ko lang. Okay, so sa bicep reflex ng patient is +2. The next is the tricep reflex. So, this is the triceps. And then, wait lang, kapain ko lang. And so, +2 yung, so it's normal yung reflex. Then sunod is the brachioradialis reflex. Okay, so ito yung radius, ito yung brachialis, ito yung radius, ito yung brachioradialis. So, ayan. So medyo minimal lang yung movement. So, ayan. So, mga reflex sa upper is normal, which is +2. And then, sunod is yung sa patellar reflex and then yung Achilles reflex. So, wait, adjust ko. So, wait. Yan. Yan. So, ito yung cubital space, yung knee, patella, then yung tendon dito. So, okay, so as you observe na +2 rin yung sa patellar reflex niya. Then, sunod is yung Achilles reflex. So, sir, so position po tayo na nakahiga. So, paganda. Yan. So, ito yung Achilles, Achilles tendon. Yan. So, sa mga reflex na guys, minimal movement na talaga siya, di mapapansin. Pero, gagalaw talaga siya because it is a reflex. And then, next is the ankle clonus reflex. Para lang to sa may mga hyperactive reflex as we flex the knee and dapat hindi siya masyadong mag-hyperactive. So, after that is superficial reflexes naman tayo. So, sunod is yung Babinski reflex. So start from the lateral up to sa big toe. Ayan, so isa pa ulit, medyo minimal lang yung movement niya pero gagalaw siya. Ayan. Okay, so normal yung Babinski reflex niya, hindi siya yung gumaganon at folding yung sa toes niya. Then after that, we assess for Brudinsky sign and then the Koenig sign. So, sir, pwede position po ulit pahiga ulit. Pahiga? So, sir, ipa-flex ko lang yung neck niyo. So yung neck, yung pagka-flex ko ng neck ng patient, hindi nag-move yung hips and then hindi rin nag-flex yung knee. Because pag nag-move yung hips or yung knees ng patient, positive siya sa Brudinsky signs or sa Koenig sign. So, kasi done na po tayo sa procedure ng neurological assessment and yung mga data na nakuha ko is
strictly confidential with the physician. And then, thank you po sir sa cooperation na